Hi guys! Hi everyone! Hi guys! So this is my July favorites video. If you're wondering, I have a new camera. This is my first video ever using this camera. I recently bought a DSLR. Bakit? Nag-DSLR ka lang, Inglesera ka na. Bumili ako ng DSLR nung nakaraang linggo and nabili kong DSLR is Pentax. I don't know, okay ba yung quality? Sana okay naman kasi I invested in this one para mas maganda na yung quality ng videos ko. Okay, mas maganda tong gamitin for reviews, 'di ba? Para kitang-kita niyo yung color, kitang-kita niyo yung katotohanan. This is what I'm talking about. This is the Pentax K500 and I don't really know kung ano yung mga specs niya. Basta I know how to use it. Yun lang. Ang nakalagay dito is 18 to 55 mm f3. Ang importante, I know how to use it and it's good. Okay naman siya sa ngayon. I don't know, let me know. Comment down below kung okay ba yung quality. I'm so excited to film with this one. Kasi mas malinaw. Yeah, so syempre kasama siya sa favorites ko. And yes, let's begin with my beauty favorites. What is this? I don't know. First of all is this Brazilian keratin treatment. I have a blog post about this. Kung gusto niyo makita kung ano itsura ng aking first use, first impression ko sa kanya, I'll be putting a link sa description box para makita niyo yung photos. If you're familiar with yung hair relaxing, kasi nagpa-relax na ako dati, nung hindi pa nauso yung rebond, yung relax pa lang, parang ganun yung feeling niya sa hair. Nung una, hindi ko siya gusto. Although, na-tame yung freeze dahil nagpuputol-putol yung hair ko. Parang relaxed yung hair ko. So, hindi siya ganun ka-soft. Actually, yun nga yung ina-expect ko sa kanya na magiging shiny, tapos magiging soft yung buhok ko, pero hindi. Pero straight siya. Kaya siya nasama sa favorites ko kasi every time I use this, tapos i-curl ko yung hair ko, mas sumusunod yung buhok ko. Kasi yun nga ang problema ko, 'di ba? Sobrang straight nung hair ko, ang hirap niyang makulot. Ewan ko kung makaka-relate sa akin yung iba, pero malamang makaka-relate sa akin yung may mga straight yung hair na mahirap kulutin. Used it right now. Actually, ang kinulot ko lang dyan yung harap. Pag ganito mag-film lang ako, okay na yung harap. Hindi niyo naman titingnan yung likod. Yun ang nagustuhan ko sa kanya, mas madaling mag-curl ng hair. Sumusunod yung buhok ko sa pagko-curl. Again, I would like to emphasize na hindi ganun ka-soft, hindi rin siya ganun ka-shiny, na actually nang ina-expect ko talaga kapag hair spa, diba, magiging soft or hot oil yun. Okay, so next favorite is this brush. Yeah, brush to. Meron kasi siyang lalagyan eh. This is a Moonkini brush. Ginamit ko to nung Rimmel Stay Matte review ko and maraming nagtanong ko anong ginamit ko daw na powder brush. Ito yun. Moonkini. Actually, yung first time ko tong ginamit ko siya as pang blush on ko. Pero, after ko i-wash nitong recently, sabi ko, gamitin ko nga as powder. Tingnan ko kung okay siya. Okay siya sa powder, pero I don't use this kapag yung powder ko is yung mattifying powder. Mas maganda to kapag loose powder yung ginagamit ko. Kung mas madali siyang i-apply. Kasi tsaka soft, sobrang soft. Yun pala ang gusto kong sabihin. Sobrang soft niya. So soft. Tapos wala naman akong na-experience na paglalagas from it. Tapos may lalagyan pa siya if you're always traveling. Next favorite is yung ginagamit ko sa aking kilay. e.l.f. Eyebrow Treat and Tame. I will be doing a blog post regarding the different products I use sa aking kilay kasi minsan pinagpapalit-palit ko sila. So, depende sa mood ko. Depende rin sa panahon kapag sobrang init, kung alam kong pang matagalan dapat yung makeup. Depende talaga eh. Ako to nagustuhan. I don't use the Treat. Hindi ko pa siya natatry. Pero, ang ginagamit ko lang is yung Tame. Kasi, nung first na ginamit ko siya, sabi ko, wow, parang kinulayan yung kilay ko. Ito pala yung sikreto. Kaya pala yung iba, sabi ko, bakit ang light ng kilay nila? So, iniisip ko, akala ko nagpa-dye sila ng kilay. Pero, pwede naman palang ganito lang. Recently ko lang, alam ko matagal na to sa market, pero ngayon ko lang siya na-discover. And ngayon ko lang siya nasubukan. And I love it. Sa kilay ulit, this is the Mary Kay Brow Definer Pencil. And this one is in blonde. Classic blonde.
kaya naging lighter yung kilay ko ngayon. Ito yung gamit ko. The only thing na hindi ko type dito is sobrang waxy niya. Yung nakikita ko yung shine sa kilay. Ang ginagawa ko pag ginagamit ko to, pinapatungan ko ng eyeshadow na brown. For example, yung aking Sansan single eyeshadow na Deep Earth Brown, yun pinapatong ko siya para mapatungan yung waxy. Kasi nagaan siya nagre-reflect sa light. Yun nga lang, kasi may kamahalan kasi yung Mary Kay eh. Hindi ko alam kung meron ng blonde sa Nishido, sa Everbilena, I'm not sure. So far, ito pa lang yung nasubukan ko na available dito. Kasi yung isang blonde na ginagamit ko is Dior. Hindi siya locally available. I don't know kung may Dior dito, pero yeah, gustuhan ko to. Kahit may kamahalan siya. Pero I love it. Before, sabi ko hindi ko masyadong type yung mga matte eyeshadows. Pero Sonia Kashuk Eye on Neutral Palette. Mas magandang pang araw-araw. Kumaga, kung mahilig ka sa smoky eye look, at as everyday kang nagme-makeup, this is a good palette. Ayan, lahat to matte. Lahat neutral. Kasi to be honest, ewan ko kung mapapansin nyo, I rarely minsan lang talaga akong gumamit ng eyeshadow na iba ang color. Say, blue, green, mga shade ng, ano pa ba, violet. More on neutral talaga ako. Kaya, this one is perfect. Dati hindi ko siya masyadong gusto kasi it's matte. Pero lately, lately lang na-discover ko na parang okay. Okay din pala yung matte. Tsaka mas, yun lang. I'm not sure if this is available dito sa Pilipinas. Probably sa mga online shop. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin ako kung saan siya available. So, kung meron kayong alam na online shop na nagbebenta nito, please do comment para ma-share ko din sa iba kasi marami nagtatanong sa akin. Kaya nga actually, hindi ko siya magamit sa makeup tutorials kasi hindi ko rin masabi sa inyo kung saan nyo mabibili. These are my favorite colors. Ito yung mga favorite kong colors dyan. Ito pang under eye. Gamit ko siya ngayon eh. Pang under eye area. So, this one. Ano pa ba? This one. Ito. Pael. Yan. Pael. Yan siya. Next is this NYX Jumbo Eye Pencil. Ginagamit ko siya as base. Wala namang something special. Parang okay lang. Carry lang. You know, alam niyo yun. Isang araw, I wanted to brighten my eye. Sumobra. Nagulat ako kasi nasanay ako sa mga, ang ginagamit ko dating pang brighten, yung nilalagay ko sa waterline, yung e.l.f. na pearl yata, brightening eyeliner na white. Talagang ilang beses ko siyang iguguhit dun sa waterline ko para lang makuha ko yung color. Tapos nung tinry ko to, sanay na sanay ako, akala ko okay. Sobrang pigmented pala niya. Nasobrahan ko yung lagay. Pero, yun naman yung doon, konting-konti lang. Solve ka na. NYX Jumbo Eye Pencil 604 Milk. So, dalawa yung purpose niya. Pwede siyang eye primer, pwede rin siyang pang brighten ng eyes. Kung medyo naantok ka, kung gusto mo magmukhang awake. This is the Lime Crime Velveteen Suede Berry. Ito yung gamit ko sa 2 previous videos ko, yung Rimmel Stay Matte Liquid Mousse Foundation Review and yung e.l.f. Blush Palette Review. Previous 2 videos ko, ito yung gamit ko. Ang ganda niya, tapos ang soft niya sa lips, ang layo sa expectation ko kasi sabi ko, pag ganitong malamang magdadry yung lips ko, yung magbibitak-bitak siya, yung magsasettle dun sa line sa lips ko, tapos hindi tatagal. Pero lahat yun, opposite ang nangyari. This is really good. Mahal siya, pero yung quality naman niya. If we're talking about the quality, wala akong masabi. Tumagal to sa akin ng 6 hours. Tapos yung color niya, ang ganda-ganda ng color niya. It's wearable. Actually, this is wearable kung hindi ka nakapag-ayos ng eyes, tapos gusto mo bold lips, okay na to. Actually, ang soft niya, nagulat nga ako eh. Sabi ko, ganito pala yun. Sabi ko, ina-expect ko parang may sticker yung lips ko, pero hindi. 950, this is worth it. This one naman is is a dupe nitong Lime Crime Velveteen.
I will be comparing this two, so abangan nyo yan. I'll be doing a blog post regarding this in comparison itong dalawang to. Kasi itong MUA Lux Lip Lacquer is dupe daw nitong Lime Crime Velvety. Para malaman nyo rin kung anong say ko about this, my opinion about this too. Next favorite is a toothpaste. Kasi madalas akong tinatanong kung anong ginagamit kong toothpaste. Nag-try ako ng Optic White and sobrang naging sensitive nung teeth ko na mahanginan lang. Pumito lang ako, masakit. I think for 2 weeks, tinigil ko siya kasi nag-pimples ako. Pero hindi pala dahil doon. Kasi ngayon, hindi pa rin ako ito pa rin ginagamit ko, nawala naman yung pimples ko sa chin. Siguro panapanahon lang talaga na gusto ng pimples ko dito maglabasan. So, hindi siya dahil dito sa Pepsodent Whitening. Okay, so balik tayo dito. This is my favorite lipstick. We have been using this kasi ito yung ginagamit ng buong pamilya. I think more than a year. Ito lang ginagamit ko. Ito yung favorite kong toothpaste. As in, I think I featured this sa favorites ko dati, pero I'm featuring it again kasi effective siya sa aking teeth. Umiinom ako ng kape. Umiinom ako ng kape buong araw from morning hanggang night. Pero hindi ganun ka yellow yung teeth ko, kaya hindi nga ba? What do you think? Okay, so this is random, pero since this is my favorites, if i-feature ko na rin to. Ito yung aking ngayon, my guilty pleasure. Fulo waffle. Actually, isa hindi ko pa natitikman eh. Ito kaya muna. Yung isa, Crunch Shocks. So, this one is chocolate. Yung isa, milk. Wala akong nakitang ganito sa Robinsons. Naghahanap nga ako eh. Kasi sabi ko, pag naubusan ako nito, bibili ako. Kaso wala sa Robinsons. Meron daw sa Pure Gold. You know what? Tikman natin kasi I want to taste it. May hazelnut ba to? Lasang hazelnut. Sarap. Wala siyang hazelnut pero lasang Nutella. May Rice Krispies. Last one. Wait lang baka makalimutan ko na kayo. Kaya naman pala, pag kumakain ako nito, kulang yung 3. Kasi 1 is never enough. That's it for my favorites this month of July. Thumbs up kung nag-enjoy kayo dito sa video na to. And see you again on my next video. Bye! Hindi niya naman... Ang daldal ko na naman. Masyado kang madaldal. Excuse me?